tanghali mga small lipo hunters. Dito tayo sa area, no, sa aming area, no. At malapit sa aming bahay, no. Yan ang kaming bahay, no. Yan ang kasi bahay namin ay ano lang yun, bubong lang, no. So malaking bahay na yan. So natabunan ng mga flowers kasi mahilig kasi yung mama ko na mga flowers, no. So dito mga small hunters, sa tinatayuan ko dito yung may history kasi ito mga small hunters. Ito ko yung kasing old Nara tree, napakalaki, no? So ang kanyang katawan niya sa ilalim nag ano yun, parang mapasukan siya ng mapasukan siya ng multicab na sasakyan. Tapos parang pinutol siya sa ilalim at ang kanyang tumubo niya sa ibabaw ay naging tatlo sa isang puno, sa isang katawan, pero tatlong sumisibol, no. Isang puno like ganyan, ganyan yung puno, isang puno kinating yan, tapos merong sumipot na sibol niya yung sanga, ganyan lang yung tatlo, kaya malaki siya. So malaki ang katawan niya, tapos mapasukan pa siya ng sakyanan yung mga multicab, yan pwede siya mapasukan. So yung mga kapitbahay namin dito, yung mga lolo nila, yung matanda na, yung mga 100, mga 80 plus 90 plus, dati raw dito yung malaking old Nara tree. So yan, dito yung old Nara tree mga small hunters. So sabi nila meron daw item sa puno ng old Nara. Dinitik ko ito mga small hunters gamit ako ng kumpas. Mula dito sa east meron akong na locate mga 10 meters yata, 15 meters mula sa dito sa puno ng old Nara tree. Pero wala nang old Nara tree dito kasi matanda na, pinutol na. So napakalaki yun. So wala na, naputol na yung old Nara tree dito. So ito na lang yung nakita nyo, mas matanda, wala nang old Nara. Pero dati dito yung old Nara tree. Confirmation, no, living witness ang sabi dito. Dito yung old Nara tree. So kumpas tayo dito mga hunters, mga nasa east, tumpak east. Doon yung meron na locate natin. So at sa bandang north meron ding item doon na medyo may kalaliman, kaya hindi ako nag-focus doon sa malalim. So dito ako sa medyo mababaw. Estimate ko mga 10 feet yata, 12 feet. So medyo lalim ba rin. Dito meron akong na-locate dito, no? Dito banda. Pero dito kasi yung mama ko ay mahilig siya ng flowers ko, yan. Mahilig siya ng flowers, ganyan, no? Mga flowers niyan. Yan, mahilig siya kasi ng flowers. Flower garden kasi yung mama ko. So i-detect natin ito mga sponsors, yung Elrad ang i-detect natin. So try natin i-detect dito kasi naka 90 degree dito. So dyan mga sponsors, no, dyan mismo sa may tanim na okra, you know. So dyan natin na-locate ang yung antik na banga. Merong antik kasi na-detect namin, na-detect ko dyan. Confirm ko lang kung meron bang detection, kasi pwede ring kahit halos hindi lang isang beses lang kayo mag-detect kung meron kayong gamit. Dapat palagi nyo i-detect para kung dyan ba talaga, no. Baka yung iba kasi mag-detect ngayon, tapos bukas nawala yung detection. So dapat palagi i-detect siya para ma-confirm kung dyan ba talaga, no. So yan, gamitin natin yung Elrad mga spellhunters. Standby muna. So ito yung gagamitin natin ng spellhunters. Itong Elrad na to na stainless rod.
Yan. So yan. Ito yung stainless rod natin gagamitin. So yan mga small lipo hunters, na detect natin. So dito sa small hunters dito, so confirm natin na effective, mas maganda ito gamitin sa mga treasure hunting. So yung mga locator na may mga magnetic wire, bihira lang yun makukuha mga small hunters, kasi attractive siya dun sa mga minerals, mga highly minerals kasi mga small hunters, lalong lalo na pag ang item ay nakabalot sa alkitran. Kaya hindi talaga basta basta ma-detect ng mga locator dyan na gawa ng mga magnetic wire dyan. So para lang mas bandal, no? So wag kayong gumamit ng ganyan, no? Pero kung meron kayong locator tapos naka-hits na yan ng mga gold coins, mga gold nuggets, pwede yan. Pero yung nahanap natin ng mga gold bar, hindi yan talaga basta-basta makalocate ng mga gold bar, kasi kadalasan nakabalot sa alkitran, kaya hindi yan basta-basta makadetect. Gaya nito, kahit ito hindi to makadetect ng nakabalot ng alkitran. Pero sa mentor ko, kaya niyang madetect ang gold bar na may alkitran. Yan. So ngayon, gamitin na naman natin ang yung BLF locator, no? Dating BLF locator natin na dating ginagamit natin. Kaya gamitin natin mga hunters kung nandyan ba ang detection. Standby muna. So ito mga hunters, ang ating BLF locator, no? So in-upgrade natin itong BLF locator. Ayan. In-upgrade natin, no? So try natin ito sa dyan mismo kung meron ba siyang detection.
Yan mga small hunters, sinukat natin, estimate natin hanggang dito. Hanggang dito. Sa target doon. Sa target dyan, dito yung sukat. Estimate natin, estimated sukat. Abot ito ng 10 feet. So 10 feet ng small hunters ang estimated, no? So kasi bangain kasi, antik na banga ang na-detect natin dyan. So sa pamagitan natin itong BLF locator, no? So yan ang planters, no? Yan ang ating gamit, no? So yan ang planters ang ating updated ng ating video. At shout out nga sa lahat ng ating mga subscribers, mga viewers, mga haters, at mga loyal viewers. So shout out sa inyong lahat. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updating kayo sa ating susunod na mga i-upload na mga video, no? So update na lang tayo sa susunod na video may small hunters, yung hinukay namin doon sa malapit sa Old Iba, no? So yung sa Old Iba ay doon yung full chrome point na possible na malaking deposit nito. Malaking deposit doon kaya iniwan namin, kaya kasi wala kaming financing. So hanap lang kami ng medyo mababaw. Susunod na mga araw o kaya Lunes, meron nag-imbita sa akin na puntahan ko daw yung area nila. Meron daw kasing foot marker doon at saka yellow bamboo. Kaya mas maganda yun, no? Kasi kadalasan mas mababaw yung foot marker, no? Lalo na yung maliit na foot marker at saka yellow bamboo. So update lang tayo mga small hunters sa ating susunod na explore sa susunod na linggo. So shout out nyo sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa inyong panonood. Happy hunting. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.